Mga bata. Nagtatapon po ba kayo ng basura sa ilog? Ay, hindi. Wala yan. Wala po. Bawal daw nga lang kami pumunta dun eh. Pero naliligo po kayo? Ay, hindi. Yung taga doon. Mga taga doon naliligo. Pugasi daw eh. Mga pugasi. Mga pugasi. Ano yung sila nagtatapon sila ng basura? Wala po. Opo. Minsan. Anong mga tinatapon nilang basura? Plastic. Mga pagkain. Mga bawal. Tsaka doon. Doon sa ako. Meron din na nagtatapon eh. May mga plastic. Ano sa palagay niyong epekto ng pagtatapon ng basura? Masama na eco-friendly. Ay, bakit? Yung buhay ng ilog, pinatay nila. Anong mga sakit na nararanasan dahil sa pagkadumi ng ilog? Leptospirosis. Tama yan. Paano niyo tanghali po? Ano pong isda binibenta nyo? Tilapia at bagao. Tilapia, bagao. Saan po inaangkat yung mga panindang isda? Yan, mga huling lambat yan dyan sa tabing dagat. Kailan po yan inangkat? Ngayon lang, mga alauna. Mga bagong huli yan, yung mga huling lambat sa langit. Sino pong humuhuli? Kayo? Bali, yung mga maglalambat, inaabangan ko sa tabing dagat, pinapakyaw ko siya. Magkano po yung benta niya? Ito, yung malalaki binubukod ko, 120 bigay ko. Ito naman, 80. Itong tilapia, ang pakyaw ko 40 ang kilo, 60 naman ang bigay ko. Okay po. Magandang tanghali po. Ano po mga paninda? Maganda rin. Ano po mga paninda niyo po? Yan, mga shell. Minsan hipon, tsaka isda pag may isda. Ano pa? Saan po galing yung mga isda? Sa dagat. Sa bayan. Ano po pangalan? Marlin. Ganyan lang yan sila, arte lang yun. Sa tingin niyo po ba, di ba po sa dagat po ng bayan? Oo, sa bayan. May mga tinatapon na po ng basura. Mayroon. Sa tingin niyo po nakaka-apekto po ba yung paninda niyo po sa basura? Ano naman, di ba may tambak na? May tambak na yun eh. Tapos, wala yung mga basura sa loob. Ang mga basura sa loob na. Sa labas, walang basura. Di ba yung tambak na yan? Yung tinambakan na highway na... Ano yung tawag yun? Ang tawag tambak na yan? Ang tawag yung tambak na yan? Ay, yung behind Cavitex? Yun. Cavitex, wala yun. Cavitex. Wala na, may tambak na kasi dyan. Doon na sa labas. Tawag ko ng mga kalakal. Mga alimasag. Malayo na yan, pinanggalingan. Hindi yan dito sa gilid. Sa gilid kasi marumi na. Mabenta naman po yung... Oo, mabenta naman yan. Kasi laot na yan, hindi naman sa gilid. Salamat po. Sige. Saan po galing yung mga isda? Galing sa Linas. Salinas po. Saan po yun? Rosario, Cavite. Sa Rosario, Cavite galing yan. Ano po ba yung mga tinitindang isda po? May kabayas, may puset, may gigi. Ngayon, wala. Mahirap na sa isla kasi kuwan. Kanulan. Thank you po. Narito ako sa palengke ng Sokote na kung saan nasa aking tabi si Kuya Roque Gagal, taga Sorsogon. Umayo ko naman, tabak ko naman. Tama na ko. Kuya, saan niyo po kinukuha yung mga paninda ninyo? Malabon. Malabon. Butas. Saan niyo po tinatapon po yung mga tira-tira pong mga na isda? Dito lang. May kumukuha kasi mga truck. Bali, sa tingin niyo po ba malinis po yung pinagkukuha na dyan? Bali. Maraming salamat po. Nandito po tayo ngayon sa palengke ng Sokote na kung saan may kasama ko si Kuya John Mark na nagtitindar na supply. Kaya may mga tutulungan lang po para hindi. Pwede po makukuha ako sa palengke.
gabay sa Mamamayan Action Center, Barangay Zapote 3, Bacoor, Cavite, kung saan nag-interview po tayo ng isang kasamahan sa barangay. Magandang umaga po. Kasama po natin ngayon ang barangay tanod ng Zapote 3, Bacoor, Cavite, si Wilfredo Roland. Nagtatapon po ba kayo ng basura sa ilog o dagat ngayon? Ay, hindi po, ma'am. Ay, bakit hindi po? Kasi yun, pinakalagaan ko natin naman. Kailangan ko nag-ulitin. Ito po yung project ng ating mahal ngayon. Ano po sa palagay niyong epekto ng pagtatapon ng basura sa ilog ngayon? Malaki po. Kagaya ko ng mga tumataang bagyo. Tumakarap sa mga anak. Hanggang sa naranasan natin bagyong Ondoy. Magandang po natin. Kaya huwag naman po sa natin malaki pa magtapon ng basura sa iyo. Ano po ba yung mga sakit na inyong naranasan dahil dulot dun sa pollution po ng ilog? Una-una, ang ano dyan, yung sa ganito. Siyempre, ang tao, pag laging ba, nagkakaroon ng halipungan. Siyempre, pagka, ang halipungan mo na anong lepto, doon na magsisimula ang sakit. Hanggang sa pagpipili na. Palagay niyo po, ano po yung action na ginagawa ng gobyerno ngayon sa pollution sa dagat? Basta ngayon, ang ginagawa nila, control-limit nila. Diba, kagaya ng mangyari sa Baguio, yung basurang bumuho, yun ang numero na pinatutukan ng gobyerno ngayon. Hindi sila basura. Sa inyong palagay po, paano po makasusolusyonan yung mga pollution dun sa ilog? Ano yan eh? Kailangan tulungan sa bawat isa sa pag-coordinate. Nagsabihan ng mga tao na matuto mag-segregate para sa ikaw natin ng kanilang barangay. Ano po, bilang huling katanungan po, sa tingin niyo po ba may pag-asa pa po ba na malinis lahat ng pollution doon sa ilog? Sa tingin ko, parang may hirapan ng gobyerno dahil sa dami ng basurang ating nakakamutan, nakulat, ang mga plastic na sinasabi nila, basura sa ating ilog. Yung ibang tao naman kasi walang pakialam, basta tapon lang, yun nila naiisip ang nangyayaring mga sakuna. Maraming salamat po sa inyo. Sige po. At ngayon nandito po tayong postal kung saan makikita ang Cavitex. At ngayon po ay pupunta tayong Salinas kung saan inaangkat ang mga isdang pinagbebenta sa Zapote Market. Nasusunod ba kaya ang karatulang iyon na bawal magtapon ng basura? Ito ang Salinas River. Punong-puno ng basura. Dito nakalagay ang karatulang iyon. Punong-puno ng basura, kaya dulot ito ay maitim na tubig. Sinabi rin na dito naiaangkat ang isdang mula sa palengke sa may Zapote. Yung lambat na yon ang kanilang ginagamit sa pag-angkat ng mga isda. Kung iisipin ninyo, kung bibili kayo ng isda sa palengke iyon, nakakasiguro ba kaya tayo malinis ang mga isdang iyon?
Kasama po natin ngayon si Kuya Danny at Kuya Mer upang sagutin ang mga katanungan ukol sa polusyon sa Salinas Ilog. So, Kuya, gano'ng katagal na po kayo nakatira dito sa lugar na? 4 years na. So, ano po yung mga problema yung na-encounter niyo po sa katabi nga po ng Tungkol sa service na. Kasi ganito yan eh. Binatla ko yan dito, madumi na. Masyadong polluted na siya. Hindi na yung dati na malinis. Kasi yung balita sa akin nun, malinis siya. Hindi ngayon, hindi yata malinis siya. Wala na akong Pero dati po, pagkalating niyo po dito, may mga nagtatapon po ng basura dyan. wala akong nakikita nito. Baka may talagang tapon ng basura dyan. Hindi dati pa. Pero, okay. Pero totoo po ba na na may mga nangingisda po dyan? Totoo, marami. Kaya nga may mga ginawa ng mga lambat para nagabangan ng mga tao dito yung isda. Para kung may makalit sila ng Ano po ba yung may mga pinsala po ba sa naging magabi na kasakit po ba na nakuha? O kaya naman po kapag may mga bagyo na kung sasagutin ko yan sa'yo, kung sa isda lang, pasok isda tayo, wala namang nakikita. Nakakasakit ng problema sa katawan ng tao. Ngayon, kung ipaliligo mo yung ilog natin, liligo mo, maniligo ka. Kasi sira talaga. Sisira yung katawan. pag hindi po yung mga sakit po, siguro kunyari po sa hangin po, siya po yung hangin na ina-evaporate po ng ilog. Oo, nakakasira. Pero hindi naman po masyado. Hindi naman. Okay naman. Wala namang problema. May mga alam po ba kayong nagtutulot ng pollution sa Marami kasi sa tabi-tabi ng ilog sa Rizal. Tabi ng ilog yan, di ba? Marami factory nila tulad ng Opia. Baka ng Opia. O yan, gano'n. Piggery. May piggery din. Kaya doon lang tumatapos lahat yung waste nila. Bakit nila? Ewan, mga parang mga nag-aalaga. Bibe, baboy. palagay niyo po ba may ginagawang action yung government sa problema ko? Meron, pagdating ng eleksyon. Ganon. Kasi binuboto natin sila eh. Pero pag wala ng eleksyon, ganon. Kaya At ngayon, kasalukuyan kaming papuntang Imus at madadaanan namin ang isang ilog na mapolusyon. Magandang tanghali po. Andito po tayo ngayon sa FRC warehouse kung saan makakapanayan po natin si Sir Ronald Mampil. Isang deskman po sa FRC warehouse, entrance exit. So, Sir Ronald, may nakita po kaming may mga dala pong lambat. So, ano pong gagawin nila doon? Yun lang. Sa sinabi ko kanina, kung dadaragoy na ano yun, ng mga isda. Mga tilapia, tapos pamahanap buhay din nila. So, gano'n niyo po sila kadalas nakikitang mga isda dyan sa ilog mo? Sorry, araw-araw once na may mga low depression, yung panahon, may mga baha. Araw-araw halos may pumupunta. Iba-iba naman sila. Hindi naman sila
sila pinagbabawalan na marumi po yung ilog? Baka po may magkasakit? Actually, binabawalan namin na bawal talaga kasi no trespassing yun dun eh. Kaya lang naman, pag pinagsasabihan namin sila, nagagalit sila. So, something sa amin, aware na rin kami na maano pa kami. Halimbawa, kasi dito lang kami, malapit lang kami, tapos yung iba kilala din namin, so hinahayaan na lang namin yun. Kumbaga pakisama na sa kanila kasi yung sitwasyon nila, anak buhay din nila eh. Actually, yung sa atin, kung yun sa isda, yung mga marumi, actually kung sa atin pag nabili tayo sa paligid, hindi naman natin assure yun eh, di ba? Kung baga saan galing yun, di ba nakakabili pa tayo ng mga double date na mga karne baboy, di ba? So yan, yung mga isda na yan, actually, kahit na marumi yung ilog, natin, yung kinakain naman nila nun, yung mga maliliit na mga bagay na mga, makaya nila na kainin. Kaya nga lang, yun ang tubig, marumi talaga. Actually, hindi naman na ilog ng tubig yun. So, may isda. Ay, kuya, may mga naliligo din po ba dito? Meron po. Araw-araw yung mga rugby boy dyan. Ay, may mga rugby boy din po. Oo, kaya lang naulan, hindi nyo sila makakabutan eh. So, araw-araw din po sila nakatambay dito. Kung hindi lang, ngayon lang, wala. Actually, andyan yan. So, dun sa araw-araw din daw, dun sa bridge na yon, sa bridge na yan, dun nakatambay yung mga rugby boys. Kasi hindi sila makikita ngayon kasi naulan. Uy, isa po siyang member. Isa po siyang member ng rugby boy. Bata, anong ginagawa niyo dyan? Tamaan niya yata, siyempre ilalim eh. Boy, andiyan na sila sa ilalim? Makatamaan mo? Isa po siyang rugby boy? Hindi yata siya nagra-rugby po kaya Yung mga kasama niya po? natamaan niya lang yung kuya niya. At ngayon, narito kami sa Barangay Pulong Habay. At kung mapapansin nyo, samot-saring dumi ang nagkalat sa ilog. After po nung baha, ano po yung madalas na na-encounter niyo pong sakit? Sakit, dito sa wala, kadalasan kasi mga bata nagkakasakit dito matatanda yung Ano po yung sakit na nakukuha po nila? mananakit ng dyan, mga gano'n. Ganun po. Hindi bahay. Marami po bang nagtatapon ng basura dyan? Oo, sobrang dami. Dahil kung nagtatapon, nalupahin ko ng buhay. Kuya, isa po ba kayo sa nagtatapon ng Ay, hindi, basura? marami nagtatapon. Ayun yung basura namin. No? May naliligo po sa ilog? Meron. Ayun, yung mga bata. Yung mga nagbibilyar dyan, naliligo yan din sila dyan pagkapaha. Pag sobrang taas, maabot kasi yan nagkakalsada. Okay po. Sige po. Salamat po. Mga Pinoy nga naman, ayaw umamin sa mga kasalanan nila. Kaya tignan mo ang nangyari sa ilog na to. Napakadumi. Kasi sila din ang walang humpay na nagtatapon ng basura dito. Huwag na natin hayaang panglumala ang polusyon sa mga likas na tubig natin. Magsisimula sa atin ang pagbabago. Madaming paraan ang pwede nating gawin katulad ng tamang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyanan, magtipid ng tubig, mag-recycle ng mga gamit, at maglinis ng kapaligiran. Huwag na natin hintayin ang pagkakataon na maubos ang ating likas na tubig. Pangalagaan natin ang mga ito dahil pinagkaloob ito sa atin ng may kapal.
Get ready. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilong natin. Hindi na masamang pagunlad, malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga dumi natin kinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin paabutin upang